Gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa mga pahayag ni Congressman Dante Marcoleta noong in-interview sa ni Marlica tungkol sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Ano sa tingin ni Congressman Marcoleta? Successful ba o failure ang war on drugs? Malalaman natin yan. Pakinggan natin ito. Ano sa tingin mo? Ano ba? Naging successful bang war on drugs si Pangulong Duterte? And number 2, ano yung opinion dun sa hearing kahapon na naganap kung napanood po ninyo? Una sa tanong mo kung successful, ako ang parametro o yung batayan kung bakit masasabi ko successful yan ay yung mga taong nakakausap ko. Sapagkat meron kaming constituent function na Ms. Maharlika sa mga pagpunta ko sa aking mga constituents, kasi party list kami, nationwide kami, nagtatanong din ako. At karamihan, masasabi ko marami sa kanila ang nagsabi na pabor sa kanila yung war on drugs ng ating Pangulo, sapagkat nakapagbigay sa kanila ng katahimikan. Yung mga kinatatakutan nila ay nawala, yung pagnanakaw sa lugar nila ay hindi man ganap na wala, ngunit medyo significantly na na-reduce. Yung pagpunta nila sa mga lugar na hindi nila kilala ay meron na silang mga pagtitiwala na walang mangyayari sa kanila. Maraming ganitong mga positive na kanilang mga testimonials na nakita ko kapag yan ay kinalap mo, yung kanilang composite na testimony na yon, masasabi ko na naging matagumpay yung programa ng Pangulo tungkol sa pagbaka sa droga. At naging pasihan din yan ng report ng PNP na dahil dyan, pati yung crime rates ay medyo bumaba ng very, very significant. So, yan ang aking pinagbabatayan na mga pamantayan na masasabi ko na mukhang naging maganda yung naging kapakipakinabang sa pagkalahatang mamamayang Pilipino. Maaaring merong merong downside din yan sapagkat wala namang perfectong wala namang perfectong mekanismo para supuin mo ang droga Ngunit kagaya nga nung narinig kong sinabi ng Pangulo sa kanyang former president sa kanyang pagpunta dyan sa Senado, hindi kanya perfect ito sapagkat lahat naman ay merong downside. Sa lahat ng gagawin mo, merong negatibo. Ngunit sa kanyang palagay, yung negatibo ay na-outweigh ng positibong impact ng kanyang programa. At sabi nga niya, bakit ninyo inuusig itong mga pulis na ito? Samantalang ako, I take legal full responsibility on all this. Ang ibig niya sabihin, kung sa tingin ninyo, singit ko lang kasi nabanggit ni Congressman Marcoleta yung pulis na inuusig. Kailan mga 3 days ago, na lagasan tayo ng 2 pulis at 4 ang nasugatan dahil sa inkwentro sa may Sultan Kudarat. Sultan Kudarat. Drug bypass operation. So, ito na po ang resulta ng palisiyan ng gobyerno na bloodless. Ayaw nilang may madamay. Kaya ang nadadamay ang ating kapulisan. Kawawa. So, ang ganda ng sagot ni Congressman Marcoleta. Ang party list niya nationwide. Nagtatanong-tanong siya sa mga constituents niya anong epekto ng war on drugs. Karamihan sa nakakausap niya is positibo ang epekto. Sana ito ang i-open ba ang mata ng mga Quadcom. Hindi lang yung puros na lang yung alleged extrajudicial killings ang tinitignan. Bakit ayaw nilang tignan yung mga million na mga tao na nakinabang na nagpasalamat sa war on drugs?
Inyo yung aking ginawa bilang pangulo sapagkat bilang pangulo meron akong responsibility, meron akong pananagutan na pangalagaan ko yung mamamayan. Ito yung sinumpaan kong tungkulin. Yun ang gusto niyang ipahayag sa atin eh. Yes. Sumumpa ako, nagagawin ko yung makabubuti sa ating mamamayan. At yun ang aking inakala na mabuti sapagkat nakikita ko nasasama ng sasama yung ating bansa kapag hindi ko napigil o nasawata itong menace na to ng ating lipunan. So para sa kanya at para sa amin at sa atin naman nung panahon na yun sapagkat siya yung kinilala nating Pangulo ay ang kanyang war on drugs is a legitimate program to address what he believed is the most potent machinery in order to eradicate, if not totally eradicate itong problema sa ating kung susukatin ninyo yung ginawa mong programa, halimbawa na pinanagutan naman natin yun kung pamahalaan, pati nga yung Kongreso at saka yung Supreme Court ng panahon na yun, wala namang isinampang kaso laban sa akin. Ibig sabihin, pinanagutan ko na ito ay isang legitimate government function dahil sa aking paniwala na ito yung nararapat na gawin at ito ang nalalaman kong paraan para isalba natin ang ating bansa. Wala namang kaso kanyang bumangon. Parang yun ang gusto niya sabihin. Bakit ngayon sinisitan niyo ako at yung mga pulis? Ayun. Tama. Wala mang hanggang ngayon wala namang kaso. Yung kaso na naisampa na matagal na, dinismiss na ng Supreme Court. Di ba? With finality. Yung sinampa ng mga makakaliwa. Kaya talo na sila. Ngayon, kaya talo sila sa Philippine courts, kaya gustong-gusto nila, itong mga kalaban ng mga Duterte, gustong-gusto nila sa ICC magsampa. Dahil matatalo sila sa Philippine courts. Yung narinig ko, nabasa kong statement ng isang abogada, ni Attorney Cristina Conte. Gusto nila sa ICC magsampa ng kaso kasi mahina daw ang ebidensya laban kay Duterte kung dito isasampa sa Philippine courts. Ba't ngayon nagkaroon kayo, why is it that there is a belated anong tawag natin yan, isang napaghatol na hindi nyo ko hinatulan nung ako'y presidente pagkatapos ngayon kayo hahatol. Parang it's too late in the day. Ngayon, kung inaakala ninyo na nagkulang ako sapagkat wala namang perfectong programa talaga, maliban na lang sa pag-aakala ko na ito ay legitimate at nararapat lang, I take responsibility. Huwag na ninyong birahin yung mga polis. Ako na lang ang birahin nyo. Ako na lang ang usigin nyo. Pero sa sinabi niya ngayon, usigin nyo ako. Ay, paano nilang uusigin ang Pangulo? Yeah. So, Toms, si Senator Jinggoy Estrada ay tinanong si Okay, so may mga vloggers ngayon, maraming vloggers. Isa si Vincent Tavigi. Yan na ang kanyang content. Pupunta-punta sa iba't ibang lugar dyan sa Metro Manila, tinatanong, pabor ba kayo na ibalik ang war on drugs panahon ni PRRD? Ang karamihan sa mga sagot is pabor kami kasi bumabalik na ang kalakaran ng droga sa aming lugar. Gusto naming maibalik sana yung war on drugs ni Duterte para matakot ang mga loko-loko, kriminal. So, bakit hindi sana itong mga vlogs na ito ng mga vloggers mapanood ng mga quadcom para magising sila sa katotohanan na ang pulso ng taong bayan gusto nila yung style Duterte na war on drugs na maibalik.
bakit inuusig? In aid of legislation, yung Quadcom, o in aid of persecution? Yan ang tanong na sagutin ng Quadcom.